Hello, magandang araw. Tara samahan niyo akong mamuhay dito sa bukid. Pagkatapos ko mag-umagahan, dumiretso na agad ako sa aming gulayan. Naabutan ko pa nga si Papa na nagpuputol ng mga buko ng ampalaya. Ginagawa daw niya to para mas marami at mas maganda ang ibunga. Kinuha ko na rin dyan ang mga pwede nang i-harvest na gulay. Inuna ko na nga dyan itong mga talbos ng pechay na masarap igisa sa delata. Sinunod ko na rin nga itong napakalaking tabayag na pwedeng ihampas sa mga chismosa. At sabi ni Papa, pwede na daw tong bunga ng ampalaya, kaya naman ito kinuha ko na. At pati itong sitaw kaysa manakaw ay kukunin ko na. Madali lang naman mabuhay dito sa bukid. Basta sipagan mo lang ang pagtatanim at siguradong meron kang aanihin na pangkain. At pagkatapos manguha ng gulay, diretso na agad kami sa baboyan. Ngayong araw kasi namin kakapunin itong mga lalaking biik na palakihin. Ang tatay ko ngang taong roll-on ang kasama ko sa pagkakapon. Sabi nga ni Papa, kailangan ko daw hawakan ng mahigpit ang paan ng mga biik. At first time ko nga makakita ng malapitan na kinakapon. At grabe, inubos talaga ni Papa lahat ng Dragon Balls nila. At pagkatapos nga niya, naghukay rin kami ng laman ng San Fernando. Medyo maliliit nga lang yung nakuha namin at tingnan nyo naman, may kasama pang bulati yan. Ginagawa rin itong taro chips na nabibili nyo sa mall. Pero dito sa amin sa bukid, nilalaga yan para sa merienda at pwede rin niyang ilahok sa pang-ulam. Pagkatapos ko ang manguha ng laman ay tinanim ko ulit yan kasi bata pa rin naman yan at marami pang mailalaman yan. Bukod sa San Fernando, marami din ako nakuhang lupa dito sa kuko ko. Kaya naman mamaya, ang kuko ko ay ngangat-ngatin ko. Dinala ko na nga sa bahay itong mga napitas naming gulay. Niluto ko na nga rin itong fresh na ampalaya na aming uulamin ngayong tanghalian. At pagkatapos kumain, hindi na ako amoy putok kasi bagong ligo na ako dyan. Ang sarap nga sa feeling ng nakaligo. Bukod sa nagmukha akong tao ay nawala rin ang kaasiman sa aking katawan. Maraming natuwa dun sa video ko about sa kubo. Pero bago tayo pumasok, kailangan mag-post muna ako ng ganyan. Dito sa side na to, palagi akong tumatambay dito. Pero habang nagre-relax, naamoy ko na may mabaho sa aking ulo. At naalala ko nga na ang basurahan pala'y nandito. Masarap nga dyan tumambay, bukod kasi sa kita mo ang magandang paligid ay sasampalin ka rin ng sariwang hangin, kaya naman ikaw talaga'y aantukin. Hindi naman talaga ako marunong mag-ukulele, gusto ko lang ipakita sa inyo na masarap talagang tambayan ito. At dito naman sa loob, dyan ang asawa ko nagwo-work. Tapat nga ng bintana yan kasi masarap nga sa feeling na habang nagtatrabaho ay nakikita mo ang maganda ang paligid mo. At ang saya ko talaga dito sa nabili kong naupuan kasi pag inaantok ka na ay pwede ka rin matulog dyan. At sa tingin ko nga pwede rin dyang magkaldagan. At dito naman sa side na to, eto talaga ang paborito ko. Mahilig kasi talaga ako magbasa ng dictionary at encyclopedia. Kaya naman dito sa pwestong to, dito talaga madalas ang tambayan ko. Naalala ko tuloy yung dati na dito sa amin sa bukid, pocketbook na may halikan ng aming pinagkakaguluhan. Hay, ang sarap talagang balikan ng mga simpleng buhay ng nakaraan. Marami nga rin nagtanong dito sa nolokot kong bedsheet. Sobrang ganda nga nito kasi kahit anong gawin nyo dito ay hindi ito basta nalulukot. Hindi na nga ako gumagamit ng mga normal na bedsheet, yung mga tipong konting galaw mo lang ay nalulukot. Kasi ito na talaga ang panalo, kahit tumambling ka pa at magwala ka pa dyan ay ikaw lang mapapagod. At kahit nga magkaldagan pa kayo ng asawa mo ay talaga nga namang ang latag ay hindi pupulupo. Ganitong bedsheet na nga dapat ang binibili. Maganda rin nga ito sa may mga chikiting na malilikot. O diba kahit talunan nila yan ay hindi magugusot. At dyan naman sa side na yan, madalas ako dyan kapag nag-charge ang phone ko. At syempre, inuupuan ko ang sofa storage ko. Maraming salamat nga pala sa magagandang komento nyo sa aming kubo. Ang bawat comment nyo nga ay talagang iniisa-isa ko at kinikilig talaga ako. Hindi ko nga ine-expect na maraming matutuwa sa aking mga mini vlog. Kaya naman thank you Lord sa ganitong blessing. At syempre, thank you rin sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Yan lang naman ang kwento ko ngayong araw, kaya abangan nyo na lang yung mga susunod kong video. Bye!